Bigyan naman tayo ng update mula sa Nueva Ecija na isa sa mga lugar na pinakanasalanta ng Bagyong Santi. May news to go si Marisol Abduraman. Marisol. Alam mo, Kara, this is already the third or rather the fourth day yata, no? Simula ng manalasa nga dito si Bagyong Santi sa Nueva Ecija, pero talagang sa pag-iikot natin sa iba't ibang bayan nga dito sa probinsya ay talagang bakas-bakas pa rin nga ang pinsalang iniwan nga nito ni Santi. Sabi nga natin itong mga nakaraan, kahit sa natin iba ang ating paningin, talagang napakadaming puno na nabuwal ang ating nakikita. Kundi man, maraming mga poste ng kuryente ang natumba. At marami rin mga bumigay, yung iba kasing bahay hindi lamang nawasak dala ng hangin at saka ulan, kundi talagang nabagsakan ng puno. Kaya nga sabi mismo sa atin ng Nueva Ecija Electric Cooperative, Kara, matatagalan pa daw bago ma-restore ang kuryente dito sa buong probinsya, na hanggang ngayon ay brown out pa rin dahil nga sa sobrang dami nga ng poste na hanggang ngayon ay inaayos pa rin nila. Nakapagtala ang PDRRMC na 5 namatay dahil na dito sa Bagyong Santi at 4 dito, Kara, napagsakan ng mga puno. Hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawa nilang clearing operations, pero talagang sa sobrang dami nga nito ay hindi pa talaga totally nalilinis. Sa bayan nga ng Aliaga, talaga meron pa tayo mga kanina at nakita na talagang may mga puno pa rin sa kalsada, ilang mga poste ang nakaharang pa rin, pero so far passable naman po ang mga kalsadang yon. At dito, kagabi pinanggit sa atin ng co-chairman ng PDRRMC, ang regional director ng DILG dito na si Mr. Abby Pascua, na idedeklara ng state of calamity dahil in agriculture alone 2.7 billion daw ang nasira dito at sa mga infrastruktura naman ay 265. Maliban kasi sa mga bahay, may mga establishmento rin dito na bumigay dahil nga sa nangyaring bagyo. At ngayon, dineklara po ng pamahalaang panlalawigan na walang pasok ang lahat ng antas, gayon din ang mga government offices, maliban na lamang doon sa insured sa rescue at security. Pero yung mga pribadong paaralan ay rather mga pribadong institution ay discretion na raw ng management. Pero kanina, Kara, may mga nakita tayong mga estudyante na papasok pa rin sa kanilang mga paaralan. Ang problema kasi dahil wala ng kuryente, walang komunikasyon at hindi nakarating sa kanila ang balita na wala palang pasok. Sinabi naman sa atin ng lokal na pamahalaan na sinisikap na daw naman nila ang lahat para ma-restore ang kuryente at maibalik nga sa normalang pamumuhay dito. Marami rin tayong nadaanan ang mga ATM ay talaga namang parang blockbuster ang pila sa haba. Ang mga hotels dito puno na rin dahil ang ilang pamilya, lalo na yung may mga anak na bata, ay talagang napilitang mag-check-in na muna dahil pahirap daw talaga sa kanila ang kawalan ng kuryente. Kara? Maraming salamat, Marisol Abduraman.